Hi guys! Nandito tayo ngayon sa labas ng bahay. Grabe. May hawak ako nito oh. Yan. Kasi nagtitrim ako ng mga agave ko. Ito ititrim ko sana. Hindi ko na naituloy dahil sa sobrang kate ng nararamdaman ko talaga. Grabe. First time kong magpanik ng malala dahil dito oh. Ayan oh. Kasi itong ating mga photos, 'di ba before nandito sa kabilang harapan, ngayon inilipat ko dito para may design or malagyan naman ng laman dito kasi hindi po pwedeng succulents or pwede naman yung succulents dito sa area na to, kaya lang malilim or madali yung araw, so baka maglegi lang. And alam nyo yung pinaka main reason kung bakit nandito ako sa labas, nag-ano ko nito nung agave na to, iniiwas-iwasan ko talagang dumikit yan sa katawan ko. And may tumatalsik lang ng konti. Grabe, nakakatakot. Sobrang kate. First time kong maranasan sa buong buhay ko yung kate. Diba yung Monstera natin na delisyosa? Makati siya. Tapos hindi ko rin yung kate niya. Yung parang di ko ma-explain. Sobra-sobra. And isa sa dahilan kung bakit din nagtitrim ako nitong agave na to, ayan, iniiwasan ko na makadikit ulit, is baka sa tag-ulan magkaroon siya ng mga ano ba tawag dito, snail. Hindi malayo magka-snail yan. And yun nga ang nangyari, dumikit yung katawan ko or natalisikan. Hindi ko alam kung dumikit kasi kada naghihiwa ako nito, inihagis ko dyan and then dumikit siya sa binti ko dito. And alam yung nangyari, sobrang kate. After wala pang 5 minutes, naramdaman ko na yung kate. And dumikit din sa akin to oh. Ito, dumikit din. Ito yung pinapanghiwa ko. Hinihiwa ko siya para magkaroon ng space yung ating, ano ba tawag dito? Brazil. Ayan. Medyo nasunog lang siya ng konti, guys. Pero hindi na siya ngayon nasusunog kasi yung mga dahon niya na tumutubo kasi isanay na siya sa araw. Tingnan nyo oh. Nasasanay na siya. Yung mga dahon lang ng simula nung inilagay ko dito, yun yung nasusunog. Katulad nito, hindi siya maganda oh. Ayan, patay na to. Tatanggalin na natin siya. Magdidilig kasi ako ngayon. Inuna kong itrim muna to. Ayan, napakadaming babies and pinaplano ko na siyang alisin. Alam niyo kung bakit? Kasi sobrang kati talaga. Hindi ko alam kung sino yung pwede ko utusan, yung babayaran na lang para mag-alis nito. Ang ganda niya, 'di ba? Ang ganda niya. Yes, sa totoo lang maganda talaga. Kaya nga ako naglagay pa ng isa dito eh. Ito, inaalisan ko lang siya ng mga, ito oh. Kasi namamatay na yung ating, hindi ko alam kung namamatay na to, yung parang pine tree. Kasi nabili ko to, matagal na eh. Naging puno na nga siya eh. Ayan, sabi nga ng totor ko, bakit ba kasi nagtanim-tanim ka niyan ganyan dito sa harapan ng bahay? Hindi ko naman alam na lalaki siya ng ganyan. Ayan, tapos etong pre na isa, mabagal siyang lumaki. And uy, ang dami na naman bunga ng sili. Ito pa yung ititrim ko. Puputulin ko na to. Itong area na to, lilinisin ko pag naputol ko na yan. Ay, ang dami doon sa dulo. Ayan, pinaghahandaan ko yung tag-ulan kasi nung isang gabi dito, umulan na. And hindi naman siya nakadilig ng todo dito sa aking mga halaman. Umulan lang siya. Tapos yung itinapon kong money tree, ayan o. Pinutol ko na yan nung nakaraan. May tumubo na naman. So, ayan, pinutol ko ulit. Ang bilis lang niya. Pinapatuyo ko. Ito laging nakakakalat dito sa akin eh. Sa harapan ko, yung pine tree na yan. Kasi guys, siguro kaya siya nang lalaglag is wala na siyang nutrients na nakukuha dito sa garden ko. Dahil yung ilalim kasi nito puro bato. Kaya ganyan siya. Puro bato to eh. Tinambakan lang siya ng bato. Hindi yan purong putik or lupa. And then, eto yung concern ko. Paano ko siya maaalis? Para tuloy, takot na ako sa kanya. Yung parang, ayoko na siya lapitan. Gusto ko lang siyang ipakita sa inyo. Dahil iba talaga yung kati niya kanina. Nagpanik akong malala. Ang ginawa ko, naghugas ako ng sabon. And then, pinagpa-spray ako ng alcohol. As in, in-sprayan ko ng in-sprayan. Hindi siya mawala. Siguro 20 minutes na. Bago ko siya naramdaman na pawala na siya sa katawan ko. Alisin ko na nga to. Naikwento ko lang kasi kung sakali na mayroon kayo nito or nagbabala kayo na magtanim nito,
ingatan nyo na madikit sa katawan nyo yung dagta nito. Before naman, nagkadagta na yung katawan ko dahil din dito sa agave na to. Pero, napansin ko lang, the more na nagiging matanda or nagmamature na yung kanyang dahon, mas kumakati siya. Kaya, hello, kaya alisin ko na. Alisin na lang natin. No? Bago to magtag-ulan, kailangan maalis ko na. Kasi yung snail, pinamumugaran din siya ng, ano ba tawag dyan? Mealybugs. So baka maanuhan yung ating ghost. Nagkakaroon na ako ng idea kung ano yung ilalagay ko dito just in case natatanggalin natin yan. Kasi dito sa area na to guys, pag umuulan, yung tubig dito diretso. Hindi ko lang maisip o hindi ko lang matansya kung saan siya tutulo kung sakaling malakas ang ulan. Dito sa area na yun, di ba? Meron dyan at saka dun sa dulo. Well, yung mga halaman natin dito, hindi siya matatamaan or konti lang ang itatama dyan ng tubig na matatapon dito. Dito yan sa area na to. Dito. And pinaglipat-lipat ko na guys yung ating mga Ellen, Arunpei, kasi before nandito yan, di ba? Kasi malalago na sila. And nagtitrail na. Hindi na siya maganda. Pakita ko, akyat tayo. Aray ko. Ang clumsy ko. Agay. Teka lang. Sakit. Dumugo. Aakyat pa kasi dito eh. Bago ka makarating sa aking garden. Sakit guys ng kuko ko. Mga kalukuhan ko talaga. Ayan o, nagtitrail na siya. Kanina ko lang yan napansin eh. Na yung tumatagilid na and I don't know kung bakit siya nalagas. I think may pusa dyan na magaling na umakyat dun sa area na yun. And then nadaanan to. Kasi may ano siya eh, may para siyang fresh pa eh. Kagabi pa siguro yan. And then may naputol na isa. Kasi yung kala ko okay na eh. Ayun o, may naputol na isa. Yung iba nagtitrail na. Tingnan nyo, pinkish siya. Mas pink siya sa personal. And 8 days na akong hindi nagdidilig. Yung sinasabi ko sa inyo na Mirinay. Ayan siya o, naging Mendoza. Tapos, ay nagkaano rin pala doon. Hindi ko alam kasi doon sa kabilang bahay, umaano yung pumupunta dito yung halaman. Wala kasing nakatira dito guys sa kabilang bahay. So ayan yung ating mga ghosts. Medyo basa pa sila. Nag-check kasi ako kanina kung magdidilig na ako. Dito sa area na to, natatapunan din siya ng tubig. Yes, dito sa area na yan, tama. Kaya siguro basa to. Ito lang bukod tangi yan, no? Si ghost. Dito naman sa area na to, hindi siya basa. Ay, ito basa. Ito basa. So dito tumutulo ang tubig. Diyan, diretso dito sa ating Arunpei. And ano pa, tingnan nyo na yung ating mga nasunog before. Ayan na siya, okay na siya. Malalago na rin yung iba. Arunpei. Etong si, anong pangalan niya yan? Firestorm at saka si, ano ba pangalan nito? Basta yan, si Darly Sunshine. Hindi ko alam kung ilalagay ko siya dito sa area na yan or maglalagay pa ako ng plants dito. Hindi ko alam. Kasi feeling ko may pusa dito na naghuhukay sa ilalim. Ayun o. Pero okay lang naman kung maghukay siya dyan. Huwag niya lang anuhin yung halaman. Kung yun lang naman kinaka-high blood ko sa mga pusa, huwag hukayin ang halaman. Pwedeng matulog sa tabi ng halaman, wag sa ibabaw ng halaman. And kanina, nagpaplano ako na ano ko yung mga Arunpei ko, yung pag-iisahin kong pot. Pero kasi napansin ko, ngayon, ang kakapal na pala nila. So, okay na yan. Nag-change na yung mind ko na iripat sila. Kasi eto, iriripat ko sana. Kasi nga, maliit lang siya sa pot. Kaya lang, wala siyang kasama. Pwede sana dito. Pero, basa. Si Claret yung number 1 na iriripat ko soon. Tatanggalin ko yan bago mag Holy Week. Ay, oh my God. Na-stress ako ng bongga. Nawala tuloy ako sa mood mag-vlog nung dapat iba-vlog ko. Anyway, may mga nagtatanong sa inyo, paano daw papulahin tong ating pencil cactus or fire stick na tinatawag. Madaming tawag kasi dito. Actually, ito,
is mas mapula siya nung nakaraan. Dito sa area sa likod, hindi siya mapula kasi hindi siya siguro naaarawan. And ang ginawa ko, inuuha ko siya sa tubig. Plus, namumula siya o napapansin ko na namumula yung ating pencil cactus or fire stick pag tinrim mo siya. Tapos yung bagong tumutubo is yun yung namumula kasi hindi ko siya dinidiligan. Maganda to sa personal. Hindi ko alam talaga pag bakit sa picture, sa video, hindi siya maganda tingnan. Parang siyang orange or yellow, pero mapula siya eh. Ayan o. Yun, napansin ko sa kanya pag tinrim mo yung bagong tubo, yun yung mamumula and dapat nakadirect siya sa lupa para mabilis lumaki. May mga nag-comment kasi sa akin na yung fire stick daw nila is matagal na, taon na, parang sensitive. Actually, ito 25 pesos ko lang itong nabili before. Idinikit ko dun sa dulo. Hindi ko naman alam na lalaki siya ng ganyan. Kaya trim ako ng trim. 4 times ko na itong na-trim. Lakas ang hangin. Makulimlim ngayon eh. 2 days na makulimlim. Ganda ni actually ito, yung aking harapan dito is lalagyan ko ulit sila ng lava rock. Mas malalaking lava rock na ulit yung ilalagay ko dito. Kasi parang nadudumihan ako tingnan. Pag hindi siya puro yung kulay. Ito, katulad nito, gusto ko siyang lagyan ng pames para malinis siya tingnan. Maganda. Kaya lang wala nga akong pames na mabiling munggo size. Puro matanghito size yung nakikita ko. Yung mga ganun ko kasi, matagal na. Hindi ko na bet. Yan o. Hindi ko na bet yung matanghito size kasi mas ko na ngayon doon sa mga matured ko na plants, yung mga munggo size na yung ilagay. Sana ito pwede lang din to dito, kaya lang ito kasi taon na rin sa akin, 2-3 taon na rin sa akin yata to, or 2 years. Doon sa ilalim niyan puro pames, pero malilit lang yung pames niya. Yun lang, na-ano ko lang sa inyo, na-update ko lang sa inyo. Kasi kung tatanggalin natin yan, madami pa tayong malalagay dito, diba guys? And dito, madami na malalagay. Sabi ng mga kapitbahay ko, bakit nilalabas mo na yung mga succulents mo? Ganyan. Sabi ko, gusto ko kasi, pag bumili ako, may space dun sa loob. Ang dami ko pang ganito na nahingi. Hindi ko pa lang nakukuha dahil di pa ako nakakaayos. Dito ko muna siya ilalagay. Yan, dyan. Saka ko na kayo itutur dyan sa aking front garden pag naayos na. Kasi, pa to eh. Hindi ko pa naayos. Etong mga to, hindi pa siya yan yung ayos niya talaga. Aayusin ko pa yan kasi inaano ko lang muna sila. Sinasanay ko muna sila sa araw. Hi, Beba! Where's Kuya? Ayun, si Kuya. May buhok na si Kuya. Wow, may buhok na ang Kuya. Hello! Iyakin. Kisses! Okay. Come here na. Let's go na, let's go. Tingnan nyo. Kung nasan ako, nandun din sila. Ay, nangati na. Maliligo na yan. Maliligo ka na? Maliligo na ikaw? Makalat dito. Di naman sobrang kalat, pero nagpanik-panik ako dyan sa ating ay! Natapon. Ano kaya ang next na ilalagay natin sa labas? Charot! Ay, medyo maputi ako dito. Ano ko muna kayo ng konti. Yun! My God! Ang kate! Medyo pa, meron pang konting kate. Dito, nadikitan ako or natalsikan siguro nung dagta. As in, tapos kumalat siya sa buong katawan ko kasi ganyan ko. Anyway, kailangan ko nang diba nag-vlog tayo nung nakaraan? Yung aking halaman na naman, yung bigonya ko na naman. Hindi na ako pinapatigil magdilig ng bigonya. Ginagawa na akong masipag ng aking bigonya. Ito dagdagan ko na kaya ito ng lupa para hindi siya dilig ng dilig. Ayun na. Ano na naman siya. Kailangan ko nang mag-rearrange ng hoya guys kasi yung ibang hoya ko dito naninilaw na siya, ibig sabihin ay mainit na. Mainit na plus ayaw na niya.
Uy, pumayat siya. Ay, hindi pa pala. Akala ko po. Ayan o. Ang ganda pa naman ito. Kasi yung Hoya, yun o, nalologlok guys o. Ay. Summer na talaga. Kailangan na natin mag-ready. Dito ko na lang sila isasabit ulit. Ibabalik ko sila sa dating pwesto. Kasi mainit nga naman dito. Pero yung ating, anong pangalan nito guys? Is gustong-gusto niya dito. Tingnan nyo. Si Princess. Crimson Princess. Yung mga mababait, yun yung iiwan ko dito. Tapos ripat tayo or lipat tayo ng pwesto. Yan oh. Dito natin ipwesto kasi dito sa area na to hindi maaraw. Tapos ito, inelera ko lang dito ang ending. Gagaling talaga magtakbuhan dito sa area na to. Nagtatakbuhan pa din. Oh, ayan, lagot ka. Sige, layas. Sige, punta-punta ka pa dito ha. Kasi nag-chilling touch, although when you imagine almost damage yun, pamagal naman yung attack speed mo, which is hindi naman kailangan. Kasi wala naman kailangan ng DPS sa kanila kung hindi itong legs eh. Eh yung legs ako hindi pa sasama yan, hindi mamaya kasi wala pa siyang items, wala pa siyang pagagawa din. So ito, pero ito ako, ito peso. Oh, ayun, yan, dinipero na ako. Tingnan nyo, si Queen. Queen, ano? Ano nga pangalan nito? Princess Queen or Crimson Queen. Ayun. Maganda naman siya. Okay naman, humaba na. Pero, ano siya, naiinitan. Ganda niya, no? Maliit ko lang siyang nabili hanggang dito. Tapos, lumago na siya. Mga Hoya natin, nagagandahan, hindi ko napapansin. So, ngayon, pag nire-rearrange ko lang, saka ko sila napapansin talaga. Tuyot na naman siya. Kasi, di ba yung potting mix neto, ano naman, panghoya talaga. Basa na naman. Ay, basa. Tuyo na naman. Kaya, kailangan magdilig tayo ngayon. Ngayon ko lang napansin, madami na pala akong kailangan gawin dito. Lumipad na, hindi ko pa rin naaayos. Yan oh. Nagbulaklakan yung mga bigonya ko dito oh. Kagaganda naman. Kailangan talaga natin mag-rearrange. May flower na siya. Si Rangsan. Tingnan nyo. Alam nyo yung iba, ay pabuka pa lang. Yung iba guys, sa mga Hoya lover, ang tinitingnan talaga nila is yung ganda ng bulaklak. Ako, sa totoo lang, yung bulaklak, hindi ko pa siya talaga ma-appreciate sa ngayon, pero natutuwa ako pag may flower. Hindi ako katulad sa succulents na talagang manginginig ka talaga pag may nakita kang nanginginig ka, kinikilig-kilig ka pa. Pag may bago succulents. Dito, flower, hindi ko pa siya ma-appreciate talaga. Pero magaganda yung flower ng Hoya ha. Ayan. Magre-rearrange plus aayusin yung Hoya natin dito kasi mainit dun sa area na yan. Ayan. Ayaw nila. Alam nyo, perfect yung ating Hoya dun sa gilid ulit. Kaya lang, kasi malamig dun. Tapos ililipat ulit natin dito. Kaya lang, may mga halaman na kasi doon. Ano naman ang ilalagay ko dito pag inalis ko kayo? Mag-stay na kayo dito. Dito na lang kayo. Ganda nyo kayang tingnan dito. Huwag na kayo magtampo. Hindi naman ganun kainit. Mahangin nga dito sa area nyo eh. Ganito yung ginagawa ko. Kung nakausap ko sila pag nakikita ko nagdidilaw-dilaw dito. Nasa na. Ayan oh. Sabi ko, anong problema mo? Ayan oh. Sa Elliptica. Hindi ko alam kung anong problema niya. Naroot-rat pala siya or wala siyang roots. Ayan o, naroot-rat. Ganun talaga. Hoy, hindi pa ako nakakawalis, Cotton.
Kung saan si mama, nandun din siya. So, bye-bye na guys. Nakwento ko lang sa inyo kung meron kayong mga agave na katulad nung umatake sa akin. Ako talaga umatake. Basta iwas kayo kasi maano siya, makate. Sobrang kate. The more na tumatanda siya, lalo siya palang makati. Kasi nung nakaraan, nadagtaan din ako niyan. Makati siya, oo, pero nawala agad. Ito, 20 minutes ko talagang ginanong-ganon sa katawan ko. Kumalat siya. Kaya lalo akong nagpanik-panik dyan. So, ayun lang. And naisama ko lang kayo. Napablog lang ako ng hindi oras. And, ano pa ba? Ano pa bang gagawin natin? Ako nang bahala sa gagawin ko. So, see you guys on our next video. Bye! Magre-rearrange tayo ng ating mga succulents kasi magiging tag-ulan na yata. Sana magtag-ulan na agad, no? Para malaman natin kung alin dito yung ililipat natin na succulents. Bye!